Ayun, magandang araw po sa ating lahat. Shout out sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga bago o luma na mga taga-subaybay at saka sa mga nag-subscribe na bago lang. Welcome po ulit kayo sa ating YouTube channel. Ito yung pag-usapan natin ngayon. Ito si Remulla. Ito si Boyeng ba na minalas siya itong Lunes na to kasi dalawa nag-file sa kanya sa ombudsman. Na alam naman natin to si Boyeng Remulla ay nag-ambisyon to magiging ombudsman din. So nag-file itong si Basti Duterte ng kaso sa kanya, complaint sa ombudsman mismo. Kailan lang ay nagkaroon ito ng si Remulla ng ng tawag nito na absuelto siya sa ombudsman ng final ni Amy Marcos. So tuwang-tuwa siya noon, nakala niya lusot na siya para ma-appoint siya na magiging sa ombudsman. Ngayon nag-file tong si Basti Duterte sa kanyang reklamo din nung panahon to sa paghuli ni dating Pangulong Duterte. So ito hindi lang itong si Basti Duterte ang nag-file sa kanya, pati ito si Atty. Topacio nagkaroon din to ng pagkakataon na mag-file din ng kaso sa ombudsman itong si Boyeng Remulla. At saka ito si Boyeng Remulla, ang sabi niya kay Basti ay gi-shutdown daw ang kanyang pagiging ambisyon na magiging ombudsman sa ombudsman nga. Ito ombudsman dito. So ayan na nga, gaba ni Remulla. Kasi akala kasi nito mga Remulla, astig talaga to Kasi sila yung nagpa-deport kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, hindi pa siya kontento sa SOJ ng ambisyon pa na magiging ombudsman. Kasi alam naman natin nga may naka-file din tong reklamo si VP Sara dito sa ombudsman. Siguro kapag siya nang umupo dito, na formal natin siyang uupo dito, ay kakalkali niya tong kaso ni VP Sara para ipakulong o anong mga kaso pa idagdag dito kay VP Sara. Kasi alam naman natin kapag si VP Sara mananalo itong 2028 ay delegates ito si Remulla. Kung manalo to si VP Sara, si Remulla talaga matuluyan na magiging ombudsman, so pwede siyang ma-impeach itong si Remulla. Kasi kapag naupo siya ngayon ay magiging 7 years to siya sa ombudsman na chief doon sa itong opisina na to, na independent ito itong ombudsman to, hindi naman to pwedeng diktahan sa gobyerno kasi iba to Kaya lang nakaamoy itong si Remulla at galit dito kay acting mayor, Davao acting mayor Basti Duterte dahil final lang nga siya ng kaso dito sa ombudsman. So imbis na clear na siya doon sa una, kasi ina-absuelto siya Di clear yung kaso niya dito kay Amy Marcos. Di ba sabi pa yun ni Amy Marcos na mag-file siya ng motion for reconsideration? Ewan ko kung na-file na ni Amy. So mukhang malabo na uupo na ombudsman itong si Remulla. Kapalit nitong si Martires na nag-retired na noong July. So dapat daw ito na magkaroon ng ombudsman na itong bago magtapos ang Oktubre, kung tama ba. So kaya ito si Remulla siguro binahugan niya ng taga-ombudsman na sige dismantle na yung kaso ko dyan kasi magiging hipin nyo na ako dyan. Nagkaroon pa na nag-file itong si Basti Duterte. Matagal ba naman itong paka-ambisyoso itong mga Remulla ay pati itong wala silang itong mga Remulla, especially kay Boyeng Remulla. Mayroon pa nga siyang kaso na hinahawakan itong missing sa Bungiro. Hindi pa nga nalutas to Tapos lalaktaw na naman siya, mag-apply naman pagka-ombudsman, tapos yung kaso niya sa SOJ na hinahawakan, wala pa nga na-clear dyan Itong missing sa Bungiro, sige pa hanggang ngayon binabalita pa rin yan. Puro buto pa rin nahuhukay, wala pa na-file ng kaso talaga itong si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto. Di ba inano lang to nila, may lookout bulletin lang to na hindi sila makapangibang bansa sa Bureau of Immigration.
So, ngayon, grabe ka ambisyoso, no? Balikan na lang natin yung anak niya. Nangyari na nahulihan nga ng dahon-dahon ito sa Las Piñas. Sandali lang yun nakulong. Ilang, ano lang yun, 2 buwan lang yata nakulong yun eh. At pinalaya dahil mahina daw yung kaso. Mahina yung kaso. Tunilada ho yung nahuli nito, yung anak niya. Grabe tong Remulla na to. Siya na yung umupo noon na SOJ. Tama, siya nang umupo. Kasi kauupo lang yun. Tapos ang sabi niya noon, hindi daw siya makialam sa kaso na yun kasi ipaubaya niya lang sa iba. Kasi nga kahit daw siya ay SOJ, ay hindi siya mangingialam. Pwede ba yun? Na, ayun nga, pinalaya na nga eh. So, ito na naman ngayon, mukhang minalas-malas itong si Remulla sapagkat ay nagkaano na, finailan nga ng kaso nito ni Mayor Basti Duterte sa ombudsman. Ambisyoso ka eh. Di ka ba pwede ibigay mo sa iba yan? Ay, nako, ang mga ano naman kasi, ang mga tao, puro batikos naman dito kay Remulla. Kaya lang, sayang na yung pagpapatikos natin dito sa kanya dahil mangingibabaw pa rin yung mali nito eh. Kasi i-appoint pa rin to ni Bongbong Marcos. Alam naman natin si Bongbong Marcos, napakatangang presidente ito eh. Palibhasa kasi, ang dami rin kaso ni Bongbong Marcos ngayon. Noon pa, itong mga Marcos, ang sangkatirbang kaso nito. May iba na dismiss, yung iba nito, sige pa din. Ito yung babayaran nga nilang, yung estate tax hanggang ngayon, hindi nga nila ito hindi nga ito nila binabanggit. Ilang bilyon ho ito, yung state tax nila ng mga Marcos, hindi nga nila ito, hindi binayaran. Ganun ka kapal ng mukha nitong mga Marcos. Lang to sila nagplastik ka na nanghahabol siya dito sa mga flood control, pero yung yung state tax nila hindi binabayaran. Hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ho yan dyan sa sa BIR yata ngayon yan. Kasi bago bumaba si dating Pangulong Duterte, nandun na ho yan. Kaya nagkalkal pa niyan talaga itong si Mayor Isko Moreno na mayroon dapat silang babayaran na state tax na ilang bilyon. So yung pala nito, yung interest nila, nag-interest, nag-ipon-ipon yung mga interest, kaya umabot na ng ilang bilyon na. Ngayon, hindi sila nagparamdam na bayaran ba nila o hindi. Kasi ang katuwiran ni Bongbong Marcos nito ay hindi daw yun, yung ibang ari-arian na yun ay nabawi na ng gobyerno kaya wala silang na magbabayad sila ng ganung kalaking pera. Noong time na yun sa inyo pa yun eh. Ngayon, wala nang kasi nga nabawi na sa gobyerno, nasequester sa gobyerno. Kaya ganun na lang nito kay Remulla, kahit na anong batikos natin nito sa mama na ang itim ng mukha nito, ay wala di yata tinatabla ng hiya itong mga Remulla na to eh. Ang daming nito eh, ang daming reklamo nito mga Remulla, kaya lang hindi na tumatalab ang mga reklamo nito dahil dinipindihan kasi nitong ni Bongbong Marcos. Hindi kasi to si Bongbong Marcos din na inaawa sa mga tao. Isa lang naman tinatarget nito eh. Ito tinatarget nito mga Remulla, mga Duterte pa din. Hinamin niya to na siya ang nagpadala ni dating Pangulong Duterte sa Dahig. Bakit na yun? Na-absuelto yung kaso niya sa dito sa ombudsman. Na klarong-klaro yun na sinabi niya. Di ba yun ebidensya nung sinabi niya? Yung mga video na yun, di yun ebidensya. Likat naman talaga ang garapalan talaga yung Pilipinas ngayon. At nangyayari na ngayon, panay wilga, magwiwilga daw nitong 21. Tama ba? 21. May wilga darating na malaking wilga daw ito. Parang magiging idsa-tres daw ito. Sabi ko ako hindi naniniwala dyan na magiging idsa-tres ito. Ang grabe kagarapal ang gobyerno ni Bongbong Marcos ngayon. Tapos ang mga tao, ang binabantayan ngayon, itong flood control, kahit anong pa nito, wala. Sana nga, di lang tumatahimik bigla. Kasi nagpalit na nga ng liderato sa Senado. Kaya lang, itong pumalit, mukhang papatayin itong issue na to. Iba yung issue na palilitawin nila. Mga Duterte pa din. Di sila sa mga Duterte. Ayun na nga yung dating Pangulo, ayun na nga eh. Hindi na nga siya fit daw sa kaso sa ICC.
Di ko alam kung gaano talaga to katotoong ano nito na mukhang humina yung pag ano niya, yung katawan niya. Kaya nag-ano tong si Kaufman na mukhang hindi kakayanin sa dating Pangulo na haharap itong dapat sa 23. Kaya postpone ho yung ano nila, yung hearing ngayon 23 itong September. So, dahilan ho yan dito sa mga Rimulya na yan. Dalawang Rimulya, si John Vic at saka itong si Boying. Plus Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos naman talaga nag-ano yan leader nila dalawang Rimulya, Bersamin, itong si Gibo Teodoro. Sino pa yung ambassador na yun na si Lacaninlao? Tama ba? Lakalina? Ano? Naku, ang hirap naman yan. Lacanilao. Yun no, yung yun yung naghatid ni dating Pangulong Duterte sa Dahig. So ngayon, itong si Rimulya mag-a-apply sa ombudsman. Tapos nagagalit siya dito kay Basti kasi shutdown nga daw yung ambisyon niya. Matindi. Ang kapal ng mukha nito. Si Mayor Basti lang palang katapat nito At ito pa Lunes ngayon, 2 kaso ang naka-file sa kanya. Dubli dagok, no? Kasi itong si Atty. Topacio, pinailan din siya dahil dito kay Guo. Yon. Kaya nagiging 2 na naman yung kanyang haharapin na kaso sa ombudsman. Kaya magiging shutdown talaga ito. Kasi kailan pa makikita natin na aprobado ba to ang kanya pag-apply o basura na naman itong 2 kaso. Kailangan ito October na ang ang final na talaga nito na kailangan may uupong ombudsman na talaga. So si Rimulya ngayon ayan nako. Atat na ang uupo pagka-ombudsman talaga. Di ko alam kung sobrang init ng ulo nito sa ngayon kasi galit na